Sakay ng mahinang saliw ng jeep at huni ng mga nagliliparang ibon. Umaga pa lamang at ang baryo ni Mateo ay nagkukulay ginto ng unang sikat ng araw. Bahagyang nanginginig ang mga palad niya habang hinahawakan ang maliit na sobre kung saan nakapasok ang sertipiko ng pagtatapos, isang piraso ng papel na tila mabigat sa dibdib niya dahil sa kahulugan nito. Tapos na ang paglalakbay sa formal na pag-aaral at simula na ng bagong kabanata ng buhay. Si Mateo, 28 taong gulang, ay hindi kasing ayos ng karamihan ng mga mag-aaral na maluwag ang mga kamay. Sabongero rin siya, anak ng isang pamilya na ang kabuhayan ay nakasentro sa maliit na sabungan sa gilid ng bayan. Lumaki siya sa amoy ng alikabok at dumi ng manok, sa huni ng mga nananabong at sa pagkalikot ng mga kamay ng kaniyang ama habang inaayos ang pawis na manok. Ngunit iba sa inaakala ng iba, hindi siya nagkulang ng determinasyon. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagsasanay sa sabong. Nag-aaral sa gabi sa ilalim ng ilaw ng lampara, umuuwi ng madalang para tumulong sa sabungan kapag may laban. Habang naglalakad patungo sa plaza ng munisipyo, hindi maiwasan niyang tandaan ang mga taon ng paghihirap, ang mga gabi na nagbubuhat ng bigas at naglalagay ng estruktura para sa manok, ang pagod na hindi nagiging dahilan para sumuko sa pagsusulat ng sanaysay, ang mga kaibigang pumayag na manghiram ng libro kapag wala siyang pambayad. May mga pagkakataon ding halos sumabog ang kanyang mga luha noong una niyang makitang balot ng ulan ang mga sertipiko ng ibang kaklase. Mga sertipiko na noong una ay inakala niyang hindi niya kakamtan. Pero heto siya ngayon. May diploma na, may ngiti sa labi, at may plano ring bumangon. Sa plaza, may ilang kapitbahay na nakatayo. May mga nagtatanong, may mga bumabati, at may mga matandang ministro ng barbero at tindera na tumitigil upang papurihan siya. "Mateo, anak, napakagaling mo!" Sigaw ng tindera ng kakanin. Maraming mga tingin ang nagbubunsod ng kakaibang timpla ng pagmamataas at pagkabahala sa kanya. Alam niyang hindi mawawala ang usaping sabong. May mga tumititig na parang sinusukat ang kanyang tagumpay sa laki ng manok na dadalhin niya pa uwi. Alam din niyang may mga nagtatanong kung hahayaan na ba niyang iniwan ang tradisyon o itutuloy niya pa rin ang paligsahan. Lumakad siya patungo sa maliit na kubo ng kaniyang ina. Dala ang sobre sa tuhod tulad ng banal na relikya. Pumasok si Aling Liza, ang kanyang ina, na may mga bahagyang kulubot sa mukha at kamay na hugis lupa kamay na nag-alaga sa kaniya mula pagkabata. Naglinis ng sugat ng manok at naglatag ng pagkain sa mesa kahit kailan may pera o wala. Sa sandaling nakita ang diploma, hindi na napigilan ang luha ni Aling Liza. Yumakap siya ng mahigpit kay Mateo at ang yakap na iyon ay nagpapaalam na rin sa lingid-lingid na pag-aalala. "Anak, ipinagmamalaki kita. Kahit anong gawin mo, nandito kami." Nagtagpo sa mesa ang pagdiriwang na simple, kape at panaderya, ilang piraso ng bibingka na gawa ng kapitbahay, at tawanan na puno ng pananabik. Ngunit sa ilalim ng mga pag-uusap at pagbati ay may hindi maitatangging tanong na kumakapit sa bibig ni Mateo. Ano na ngayon? Anong tatahakin niya? Nagplano na ba siya? Sa isip niya ay umiikot ang dalawang mundo. Ang mundong tungkulin sa pamilya at sabong na nagbigay kakayod, at ang panibagong mundo ng oportunidad na maaaring magdala sa kanila sa mas maayos na buhay. "Maat, isipin mo muna," malumanay na sabi ng ama niyang si Mang Rodel. Tubong sabongero din at hindi madalas magsalita. Malakas ang loob ng ama pagdating sa sabong. Doon siya mas kilala. Doon kinilala ang pangalan ng pamilya. Ngunit sa mga sandaling iyon, may kakaibang tingin sa mata niya. Parang may pagnanais na hindi pigilan ang anak na lumipad. Kahit mahirap talagang kalimutan ang buhay na nakasanayan. Kung yun ang gusto mo,
Susuportahan ka namin. May mga bagay namang nagbabago. Pero hindi ibig sabihin na iiwan ka namin. Naglakad si Mateo patungo sa kahoy na bakuran ng sabungan kung saan nilalaro nila ang kanilang manok kapag hapon. Tumigil siya sa gitna ng kulungan at pinakinggan ng mga kakaibang tunog halakhak ng kalapati, panginginig ng pakpak ng manok, at ang luwag-luwag na pag-ikot ng hangin na nagdadala ng amoy ng damo. Dito niya unang naramdaman ang malalim na kalahating pag-ibig. Pag-ibig sa sabong bilang bahagi ng kanilang buhay. Ngunit may lakas ng loob na tanggapin at na may ibang paraan upang mabago ang kapalaran. Kumislap ang alaala nang una siyang magsimula sa eskwela. Mga guro na nagturo ng alpabeto. Mga kaibigang nagbabahagi ng baon kahit kaunting tinapay lang. Ang unang pagkakataong nagkamay ng medalya sa maliit na kompetisyon sa matematika. At ang gabing halos pumalpak sa pagsusulit, ngunit nagtiyaga at nagbalik gamit ang sipag at pag-asa. Hindi naging madali ang pagsabay ng dalawang responsibilidad. Sa umaga nasa eskwela, sa gabi nag-aalaga ng manok. Pero natuto siyang magplano, magtiis at magbigay prioridad. Habang papalubog ang araw, dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si June, isang kabataang sabungero rin na palaging may biro at lakas ng loob na nakakahawa. Mate, saan ang selebrasyon? Bungad ni June na may dalang maliit na bote ng soft drink. Nagkatawanan sila, nagkwentuhan tungkol sa pag-asa at sa mga pangarap na sana'y di lang managinip. Hindi pa ako sigurado, sagot ni Mateo. May diploma na, pero kailangan ko ring mag-isip kung paano natin palalakihin ang sabungan o kung maghahanap ng trabaho sa lungsod. Sa loob ng kanyang puso, may isang lihim na apoy na unti-unting sumisiklab. Gusto niyang makapagturo balang araw, hindi lamang para sa sarili, kundi para matulungan ng mga batang tulad niya na nananatiling nakakulong sa pareho lang na siklo ng buhay. Gusto niyang magtayo ng maliit na paaralan sa barangay o kahit magdala ng mga alternatibong kabuhayan na hindi nakasalalay lamang sa sabong. Alam niyang malayo pa iyon at maraming hakbang ang kailangang tahakin, pero ang diploma na hawak niya ngayon ay unang hakbang, isang pahiwatig na maaari siyang magbago ng takbo ng buhay. Natapos ang araw sa payak na hapunan at tahimik na pagninilay. Bago matulog, pinasilip pa ni Mateo ang diploma at ipinako sa isang sulok ng kwarto. Hindi iyon huling salita ng nakaraan, simula pa lamang. Habang nakahiga, narinig niya muli ang bulong ng hangin sa bubong. Parang nagsasabing, lumipad, ngunit huwag kalimutang bumalik sa pinagmulan. Sa pagtatapos ng unang kabanata ng buhay na ito, tahimik na nagpasya si Mateo. Iiwan man niya ang ilan sa mga dating kaugalian. Dadalhin niya ang natutunan ng tiyaga, ang paggalang, at ang pag-ibig sa pamilya. At sa umaga, sisimulan niya ang susunod na yugto, ang paghahanap ng trabaho, ang pagtitipid, ang pagbuo ng mga pangarap na hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong baryo. Ngunit iyon ay kwento pa para sa susunod na kabanata. Kinabukasan ng pagtatapos, maagang nagising si Mateo. Ramdam niya pa ang init ng araw bago pa man sumilip ang liwanag dahil nananatili pa sa kaniyang dibdib ang halo-halong damdamin, tuwa, kaba, at pag-asa. Tumingin siya sa dingding kung saan nakasabit ang diploma. Simpleng papel, oo. Pero para sa kaniya, iyon ang pinakamatagal niyang ipinaglaban. Habang nag-aalmusal sila ng pamilya, tinapay, pritong itlog, at kapeng may kaunting asukal, unang nagsalita ang kaniyang ina. Anak, ano na ang plano mo ngayon? Hindi ito tanong na may pressure. Tanong itong puno ng pag-aalala at pangunawa. Huminga ng malalim si Mateo at ngumiti. Mapa, susubukan kong mag-apply sa bayan. Kahit anong trabaho muna. Ayokong umasa sa sabungan habang wala pa akong solidong plano. Nagkatinginan ng mga magulang niya at parehong tumango. Si Mang Rodel,
Kahit bihirang magsalita, ay nagpakawala ng isang makahulugang ngiti. Anak, pumunta ka kung saan ka dadalhin ng pangarap mo. Pero tandaan mo, nandito lang ang sabungan kung sakaling kailangan mo. May bigat at gaan ng salitang iyon para kay Mateo. Lumaki siyang alam na nakatali ang buhay ng pamilya sa sabong. Pero alam din niyang hindi lang ito ang destinasyon ng buhay niya. Ang pag-aaral niya ay hindi para iwan ang tradisyon, kundi para magkaroon ng bagong landas. Bitbit ang maliit niyang backpack at suot ang isa sa iilang maayos na polo na meron siya. Lumakad si Mateo palabas ng baryo. Mainit na ang araw kahit umaga pa lang. Maalikabok ang daan. May umaalingaw-ngaw na tahol ng aso at batingaw ng mga paninda sa malalayong tindahan. Habang naglalakad, napansin niyang madalas siyang batiin ng mga tao. "Oh Mateo, graduate na ah. Apply ka na trabaho?" Sigaw ng isang magpapalay. "Pagpalaring ka sana, iho," sabi naman ng matandang nagwawalis sa kanto. Hindi mapigilan ni Mateo ang mapangiti. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil alam niyang umaasa silang lahat na may magbabago at gusto niyang maging bahagi ng pagbabagong iyon. Pagdating sa bayan, nakita niya ang karaniwang eksena. Mga tricycle na nagsisiksikan, mga tao sa labas ng munisipyo, mga estudyanteng naglalakad-lakad. Naglista agad siya sa ilang posibleng trabaho: fast food, tindahan ng hardware, maliit na opisina sa munisipyo. Lahat ay may nakapaskil na hiring, ngunit hindi lahat ay sabihin mang may lugar para sa kanya. Pinakamahaba ang pila sa isang maliit na opisina na naghahanap ng clerk. "Naku," sabi ng isang aplikante sa likod niya. "Swerte kung makapasok. Dami nating naghahanap." Ngumiti lang si Mateo. Hindi siya nagpatalo sa kaba. Nakipag-usap siya sa HR. Nag-fill out ng form. Sinubukang ilabas ang confidence na natutunan niya sa pagsalang sa recitation kahit walang tulog kagabi dahil nagbantay ng manok. Nang matapos, huminga siya ng malalim. "Sir Mateo," sabi ng HR habang inaabot ang papel, "tatawagan ka namin." Maraming beses niya nang narinig ang linyang iyon sa mga kwento ng iba, pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Pauwi na sana si Mateo nang makita niya si June sa may maliit na tindahan malapit sa sabungan ng bayan. "Hoy Mate, kumusta apply?" tanong ni June, sabay taas ng bote ng soft drink. "Okay naman," sagot niya. "Nag-submit ako sa 3 lugar. Sana may tumawag." Napahagik-hik si June. "Kung ako sa'yo, balik ka muna dito sa sabungan. Kailangan ka ni Mang Efren mamaya. May ensayo daw ng bagong manok." Umiling si Mateo. "Gusto ko, June. Pero ayokong masanay ulit. Kailangan ko munang subukan yung bagong buhay ko." Tumango si June, pero halata sa kaniyang masayahing mukha ang kunot ng pag-aalala. "Hindi ka namin pipigilan, mate. Pero kung sakaling, alam mo na, kailangan mo ng kita, nandito lang kami." Sa likod ng usapan nila ay ang tahol ng manok panabong. Malalakas, tila tinatawag ang dugo niya. Parang sinasabing, "Bumalik ka. Dito ka lumaki." Pero matatag si Mateo. Hindi ngayon. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang tatay niya na nag-aayos ng mga sipilyo ng manok. "Kamusta apply?" tanong ni Mang Rodel. "Kompleto naman pa. Ngayon, hihintayin ko na lang." "Magaling," sabi ng ama. "Habang naghihintay, tulungan mo ako dito sa manukan. Hindi kita pipilitin magsabong, pero pamilya pa rin tayo. Kailangan ko ng kamay." Napangiti si Mateo. "Oo naman pa. Hindi ko naman iiwan ang pamilya." Nagumpisa silang maglinis ng kulungan, magpahid ng langis sa paa ng manok, at maglatag ng tuyong damo. Sa bawat galaw, nararamdaman ni Mateo ang dati niyang mundo. Malapit, pamilyar, komportable. Pero alam niyang hindi ito ang bubuo sa kinabukasan niya. Habang nagdidilim ang langit, naupo si Mateo sa harap ng kanilang bahay.
Tinaman niya ang simoy ng hangin na may bahid ng dumi ng lupa at halimuyak ng kahoy na sinunog. Nang mga oras na iyon, tahimik siyang nagdasal. Hindi siya relihiyoso, pero marunong siyang magpasa Diyos kapag nalilito. Gusto niya ng bagong buhay, oo. Pero alam niyang hindi magiging madali. Maaari siyang tanggihan ang lahat ng inaplayan. Maaari siyang bumalik sa sabong dahil sa pangangailangan. Maaari rin naman siyang palarin. Ano mang mangyari, sinabi niya sa sarili, hindi na ako titigil. Hindi ko sasayangin ang diploma ko. At sa gabing iyon, nakahiga siya ng may kakaibang lakas. Hindi dahil tapos ang laban, kundi dahil nagsisimula pa lang. 2 araw ang lumipas mula nang mag-apply si Mateo ng trabaho sa bayan. Sa 2 araw na iyon, tila mas mabagal ang ikot ng mundo sa kanya. Habang nag-aalaga ng mga manok sa likuran, panay ang sulyap niya sa lumang cellphone, umaasang may tatawag. Sa bawat minuto ng paghihintay, parang bumibigat ang dibdib niya. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng pag-asa. Noon, kung sabong ang usapan, alam niya ang galaw. Paghandaan ng manok, ipaikot sa ruweda, sundan ang instinct. Pero ngayon, ang laban ay nasa hinaharap na hindi niya nakikita. At sa mga sandaling iyon, tumunog ang cellphone. Isang maikling, halos pabulong na ringtone. Ngunit para kay Mateo ay parang kulog sa gitna ng tahimik na baryo. Dali-dali niya itong kinuha. Hello? Si Mateo po ito. Good afternoon, Sir Mateo. Sagot ng babae sa kabilang linya. Pamilyar ang boses. HR mula sa opisina sa bayan. Pwede po ba kayo dumating bukas para sa final interview? Napatigil si Mateo. Final interview? Hindi na screening, hindi na form. Final. Opo, ma'am. Opo, pwede po. Maraming salamat. Pagkatapos ibaba ang tawag, halos mapaupo siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at mainit na sigla ng sabay. Narinig iyon ng nanay niya mula sa kusina. Mateo? Sino yon? Tanong ni Aling Liza. May basang kamay na may hawak pang tasa. May interview po ako bukas. Final interview. Napabuka ang bibig ng ina. At sa segundo ay napangiti iyon ng malawak. Anak, Diyos ko. Ito na ang sinasabi ko. Niyakap siya ng ina. Narinig agad iyon ng ama at tumingin mula sa pintuan. May nakahawak pang tali ng manok. Mate, pupunta ka bukas? Opo pa. Tumango si Mang Rodel. Good. Huwag kang kabahan. Kung para sa'yo yan, ibibigay sa'yo. Pero alam ni Mateo, hindi iyon tungkol sa kung ibibigay sa kanya. Tungkol iyon sa kung gaano siya kahanda kunin ito. Pagdating ng gabi, naupo si Mateo sa maliit na mesa. 2 bagay ang nasa harap niya. Ang lumang notebook na ginamit niya noong kolehiyo at ang suot niyang polo na ipaplansya pa. Hindi man siya sanay sa mga corporate na patintero. Marunong siyang mag-research, magbasa at maghanda. Sinulat niya ang mga posibleng itatanong. Bakit mo gustong magtrabaho dito? Ano ang lakas mo bilang tao? Paano mo pinapakita ang pagsisikap? May ilang oras siyang nag-practice sa salamin, tila nag-aaral ulit para sa recitation. Hindi niya binanggit, pero sa ilalim ng inipong determinasyon ay naroon ang takot. Paano kung mabigo siya? Paano kung hindi siya sapat? Ngunit alam niyang kailangan niyang subukan. Kahit ilang beses siyang talunin, hindi siya pwedeng umatras. Mate, sabi ni Mang Rodel mula sa pinto. Tulog na anak. Maaga ka pa bukas. Ngumiti siya. Opo pa, kakaunti na lang po. At bago siya pumikit, tinignan niya ang diploma. Tila bulong itong nagsasabi, ito ang bunga ng lahat ng pahabol, pagod at luha. Huwag kang matakot. Kinabukasan, 7:00 pa lang ay nakaayos na siya. Maayos ang pagkakaplansa ng polo
Malinis ang sapatos at nakaipit sa dibdib ang folder ng credentials. Nakasakay siya sa tricycle patungong bayan habang ang hangin ay nagdadala ng amoy ng bagong araw. Pagdating niya sa opisina, mas malamig iyon kaysa inaasahan. May aircon. May receptionist. May upuang hindi yari sa kahoy. Iba ito sa mundong kinalakihan niya. Sir Mateo? Tawag ng HR sa pintuan, "You may come in." Huminga siya ng malalim at pumasok. Sa loob may 2 taong nakaupo. Isa ay supervisor, isa ay HR manager. Parehong profesional, parehong seryoso. "Mateo," simula ng manager, "marami kaming aplikante. Pero gusto naming marinig mula sa iyo mismo, bakit ikaw?" Tumigil si Mateo sandali. Hindi dahil nag-isip, kundi dahil inalala niya ang lahat. Ang gabing walang tulog dahil nag-aral siya ng thesis habang nag-aalaga ng may sakit na manok. Ang araw na tumulong siya sa ama kahit may exam. Ang paniniwala ng nanay niya na kaya niya. Ang pangarap niyang masigurong hindi lang sa bungan ang magiging kinabukasan ng pamilya. Tumango siya at nagsalita. "Ma'am, sir, hindi po ako pinakamagaling, pero ako po ang hindi sumusuko. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa trabaho. Kung anong ibigay niyo, gagawin ko. Kung anong kailangan, aaralin ko. Buong buhay ko pong pinagbalanse ang eskwela at sabungan. At nakapagtapos pa rin ako." May katahimikan. Pero hindi ito nakakatakot na katahimikan, kundi katahimikan ng mga taong nakikinig. Pagkatapos ng interview, tinapik siya ng HR sa balikat. "Mateo, impressive ang sagot mo. Congratulations." Nagulat si Mateo. "Po?" Ngumiti ang HR. "You're hired." Para siyang naligo sa malamig na liwanag ng araw. Napasinghap siya, napahawak sa dibdib at napaluhod halos sa saya. Maraming salamat po. Hindi iyon simpleng trabaho. Iyon ay pintuan. Simula. Pagbaliktad ng kapalaran. Uwi niya, halos tumatakbo siya. Nang makita siya ng ina, agad itong nagtanong, "Anak, kumusta?" Ngumiti si Mateo ng buong saya. Halos nangingilid na ang luha. "Ma, natanggap po ako." Niyakap siya ng ina ng mariin. Nakangiti ang ama. Sumigaw ng ayos si June mula sa labas. At sa araw na yon, sa unang pagkakataon, ang baryong minsang tila maliit ay lumaki sa mata ni Mateo. Dahil ngayon, dala niya ang pag-asa. At isa itong pag-asang kaya niyang ibalik sa kanila balang araw. Makalipas ang 2 araw, opisyal ng unang araw ni Mateo bilang empleyado sa maliit na opisina sa bayan. Hindi man ito malaking kumpanya tulad ng mga nasa lungsod. Sapat na para maramdaman niyang ibang mundo ito, isang mundong pinangarap niya noon habang nagbabantay ng manok sa sabungan. Suot niya ang pinakaayos niyang polo, may bitbit na bagong bili ngunit murang notebook at may balot ng kaba sa dibdib. Habang naglalakad papasok sa opisina, ramdam niya ang bigat ng sandaling ito. Ito ang unang hakbang ng pangarap ko. Sa pintuan, sinalubong siya ng pamilyar na boses. "Good morning, Sir Mateo." Pati ng HR. "First day mo, ready ka na?" Ngumiti si Mateo. "Opo, ma'am. Medyo kinakabahan, pero handa." "Don't worry," sagot niya habang naglakad sila papunta sa loob. "Normal ang nerbiyos. Ang mahalaga, gusto mong matuto." Pagpasok niya sa opisina, agad niyang napansin ang kaibahan nito sa buhay na nakasanayan. May humuhuning aircon, may tunog ng printer, may tiktik ng mga daliri sa keyboard. Walang huni ng manok, walang tawanan ng sabongero, walang amoy ng gamot patatag. Sa unang 5 minuto pa lamang, alam ni Mateo, ibang-iba ito. Pinaupo siya sa maliit na lamesang kahoy. May computer sa harap niya. Di ganong bago, pero sapat para sa trabaho.
Sa tabi niya ay isang lalaking nasa mid-30s na may salamin. Siya si Sir Nolan, ang magiging supervisor niya. So ikaw si Mateo, ang bagong hire, sabi nito. Narinig ko maganda raw performance mo sa interview. Napakamot si Mateo, medyo nahihiya. Sinubukan ko lang po sagutin ng tapat. Tumawa si Nolan. Good. Dito sa opisina, mahalagang tapat, masipag, at mabilis matuto. Yung galing, nadadaan sa practice. At dito unang lumuwag ang dibdib ni Mateo. Hindi pala siya nag-iisa. Hindi pala nila hinahanap ang perpekto. Hinahanap nila ang nagsusumikap. Ipinakita ni Nolan sa kanya ang mga unang gawain. Filing, basic encoding, pag-aayos ng mga dokumento ng munisipyo simple para sa iba, pero bago para sa kanya. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay may kasamang kaba dahil natatakot siyang magkamali. Sa unang oras pa lang, "Nako, sorry po, naulit ko yung pangalan dito." "Sir, mali po ba ang pag-save ko?" "Ma'am, saan po ulit ilalagay yung form?" Paulit-ulit siyang nagtatanong. Paulit-ulit siyang humihingi ng paumanhin. Ngunit imbes na pagalitan, may mga tumutulong. Si Ma'am Ina mula accounting. Si Kuya Erlo na naglilinis. Si Sir Nolan na pasensyoso. "Mate, okay lang magkamali. Ang masama, yung hindi nagtatanong," sabi ni Nolan habang inaayos ang natabig niyang folder. At doon unti-unting nawala ang tensyon niya. Habang natututo siya ng trabaho, hindi niya maiwasang maalala ang sabungan. Dahil pareho pala ang prinsipyo. Sa sabong maliit na pagkakamali, pwedeng matalo ang laban. Pero ang disiplina, tiyaga at tamang paghahanda ang nagbibigay ng tagumpay. Sa opisina, maliit na error sa encoding, pwedeng madelay ang buong dokumento. Pero kung magsusumikap, matututo rin. Sa isip niya, napangiti siya. Iba ang arena, pero pareho ang laban. Tanghali na nang mag-break sila. Habang kumakain si Mateo ng baon, tinapay at kape, tumunog ang cellphone niya. Si June. "Mate, kumusta ang unang araw?" tanong nito sa chat. May 3 laughing emoji pa. Sinagot niya, "Okay naman, June, nakakapanibago. Pero kaya?" Mabilis ang reply. "Good. Proud kami sa'yo dito sa sabungan. Huwag ka umuwi nang hindi dumadaan ah. Kailangan ka rin namin dito minsan." Tumawa si Mateo. Si June talaga. Pero sa puso niya, may bahagyang kirot. "Hindi ko kaya isabay ang sabong ngayon. Pero hindi ko rin kayang talikuran ang pinanggalingan ko." Pagkatapos ng buong araw ng pagkatuto, kaba at kaunting pagkapagod, umuwi si Mateo sakay ng tricycle. Habang bumabaybay ang daan, nakita niya ang liwanag ng araw na unti-unting kumukupas at ang baryo nilang dahan-dahang nagliliwanag sa mga ilaw bombilya ng tag-init. Pagdating niya sa bahay, sinalubong agad siya ng nanay niya. "Anak, kumusta trabaho?" Napangiti siya. "Ma, pagod, pero masaya. Kaya ko po." Lumapit ang ama niya. May hawak pang patuka ng manok. "Mate, hindi ako nagsisisi na hinayaang mong sundan ang pangarap mo. Ito ang simula." At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang hindi niya inasahan. Hindi lang siya nagtatrabaho para sa pangarap niya. Nagtatrabaho siya para sa pamilya. Para sa mga batang kagaya niya noon. Para sa baryo. Bago matulog, humiga siya sa kama at tumingin sa kisame. Pagod man ang buong katawan, payapa ang puso niya. Mahina niyang sinabi, "Bukas, magiging mas mahusay pa ako." At sa dilim ng gabi, alam niya, ito lamang ang simula. May mahaba pang landas. May mga pagsubok pang parating. May laban pa. At handa siyang harapin ang lahat. Lumipas ang unang linggo ni Mateo sa trabaho
at unti-unti siyang nasasanay sa ritmo ng opisina. Hindi na siya nakakaramdam ng matinding kaba tuwing papasok. Sa halip, may kaunting pananabik na. Ngunit katulad ng anumang bagong mundo, may mga hamon din na unti-unting lumalapit. Lunes ng umaga, abala si Mateo sa pag-encode ng isang listahan ng mga pangalan para sa proyekto ng munisipyo. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga keyboard. May hawak siyang kape at determined na matapos ang gawain iyon. Habang bine-verify niya ang isang papel, may lumapit na babae. Mahinhin, naka-ponytail, pero halata ang lakas ng personalidad. Siya si Andrea, isa sa mga senior staff. Mateo, sabi ni Andrea, pwede mo bang gawin itong reports na ito bago magtanghali? Kailangan i-submit kay Sir Nolan. Napakagatlabi si Mateo. May ginagawa pa siya pero hindi niya kayang tumanggi. Opo ma'am, kaya po, sagot niya. Ngunit nang makita niya ang kapal ng papel, parang 2 araw na trabaho. Ibinaba niya iyon sa mesa at huminga ng malalim. Mateo, kaya mo yan? Bulong niya sa sarili. Sinimulan niya ang encoding, isa-isa, pulido at dahan-dahan. Ngunit habang tumatagal, mas dumarami pa ang dokumentong dinadagdag ni Andrea. Hindi niya alam kung sinusubok lang ba siya o kung sadyang ganoon talaga ang trabaho. Nang halos 12:00 na, dumating si Sir Nolan at tiningnan ang progreso niya. Mateo, sabi nito, hindi mo kailangan gawin lahat ng sabay-sabay. Dapat nagsasabi ka kung hindi kaya. Nahihiya niyang sagot, akala ko po kaya ko. At ayokong maging pabigat. Napangiti si Nolan. Hindi pabigat ang taong nagsasabi ng totoo. Mas magiging pabigat ka kung tahimik ka lang, tapos late ang gawa. At doon natutunan ni Mateo ang isa sa pinakamahalagang aral sa opisina. Hindi lahat ng pagsisikap ay tahimik. Minsan kailangan marunong kang magsalita para hindi ka mapabayaan. Makalipas ang lunch break, ipinakilala naman siya ni Nolan sa iba pang staff. Una si Tito Dan, ang pinakamabait at pinakamatanda sa opisina, laging nakasmile. Kung kailangan mo ng stapler, puncher o kwento, sa akin ka lang lumapit, biro nito. Pangalawa si Leah, ang pinakatahimik. Hindi nagsasalita, pero mabilis kumilos. Kapag tinatanong, tango lang ang sagot. Pangatlo si Rico, ang palabiro. Mate, huwag ka masyadong seryoso. Dito ka mababaliw kapag hindi ka natutong tumawa. Sabi nito habang kumikindat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Mateo na hindi pala siya nag-iisa. May mga bagong taong susuporta sa kanya at may mga taong magiging bahagi ng paglalakbay niya. Pagdating ng Biyernes, nagulantang ang buong opisina nang biglang may dumating na truck ng mga bagong papeles mula sa munisipyo. Halos isang mesa ang puno. Ang mga kawani ay nagkataranta at pati si Sir Nolan ay nakapusod na ang buhok dahil sa stress. Team, kailangan natin itong matapos bago matapos ang linggo, sabi ni Nolan. Napatingin si Mateo sa mga dokumento. Sa isip niya, hindi ito pangbaguhan, pero may kumislot sa puso niya yung determinasyon niya bilang sabongero. Kung sa sabong kaya niyang magbantay buong gabi, kaya rin niya sa trabaho. Sir, sabi ni Mateo, ako na po sa encoding nitong batch. Nagulat si Nolan. Sigurado ka? Opo, sir. Kayang-kaya po. Pinagsikapan niya iyon sa buong maghapon. Hindi siya sumuko kahit nangangalay na ang mga daliri. Paminsan-minsan, may nagbibigay sa kanya ng tubig o merienda. Ang tahimik na si Leah, nag-iwan pa ng tinapay sa mesa niya na walang sinabi. At nang sumapit ang 5:00, lumapit si Nolan at tinignan ang gawa niya. Mateo, sabi nito, maayos, malinis, walang mali. Salamat, ikaw ang pinakamabilis ngayon. Tumango lang si Mateo, medyo nahihiya. Pero sa loob ng puso niya, may apoy na nagliliyab. Kinaya niya, naipakita niya. Pag-uwi niya sa baryo, tumigil siya saglit sa kanto kung saan madalas huni ng mga manok ang maririnig.
Doon nakaupo si Jun. Mangangawit, nakapatong ang isang pulang manok sa tuhod. "Oh, mate, halika rito," sigaw ni Jun. Umupo si Mateo sa tabi niya. "Kumusta trabaho?" tanong ni Jun. "Kakapagod," sagot niya. "Pero masaya. Sa tingin ko, doon ko nakikita ang kinabukasan ko." Ngumiti si Jun kahit may bahagyang lungkot sa mata. "Alam ko, kaibigan, proud kami sa'yo. Pero sana wag mo pa rin kami makalimutan dito." Tinapik ni Mateo ang balikat nito. "Kailan ko ba kayo nakalimutan?" Nagkatawanan silang dalawa habang sumasabay sa huni ng mga manok at ang simoy ng dapit hapon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang dalawang mundong sabay na humahatak sa kanya. Ang mundo ng sabong at ang mundo ng pangarap. At alam niyang darating ang araw na kailangan niyang piliin. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Sa hapagkainan, mas masaya ang ina at ama niya. "Anak, parang ang gaan ng itsura mo ngayon," sabi ng ina. "Opo, ma. Sa wakas, parang nakakakita na ako ng direksyon." Tumango ang ama. "Mate, tandaan mo, hindi lahat nauuna sa buhay. Pero ang mahalaga, marunong kang magtiyaga. At ikaw, anak, may tiyaga." At doon niya naramdaman. Hindi na siya basta estudyante. Hindi na basta sabonghero. Isa na siyang taong nagsisimula ng tunay na buhay. At sa gabing iyon, bago matulog, tinignan niya ang maliit na bintana at bumulong. "Kung ganito ang buhay, handa pa ako sa susunod." Lumipas ang 2 linggo mula nang masanay si Mateo sa trabaho. Gumaan na ang pakiramdam niya sa opisina. Natural na sa kanya ang pag-encode, pag-aayos ng files, at pakikipag-usap sa mga katrabaho. Hindi man perpekto, ramdam niyang unti-unti siyang nagiging bahagi ng sistema. Pero sa likod ng maayos na mga araw, may paparating na pagsubok na hindi niya inaasahan. Isang Martes ng umaga, pinatawag ni Sir Nolan ang buong team para sa maikling meeting. Nakaupo sila sa maliit na conference table. Tahimik ang lahat, nakikinig. "Team," simula ni Nolan, "magkakaroon ng bagong proyekto ang munisipyo. Kailangan natin ng 2 tao para maging assistant sa field. Hindi lang ito paperwork. Kasama dito ang pag-survey sa mga barangay, pakikipag-usap sa mga leader, at pag-handle ng reports." Nakatitig si Mateo sa mesa. Hindi niya alam kung anong pakiramdam, kababa o excitement. Itinuloy ni Nolan. "Dahil sa sipag at performance nyo nitong mga nakaraang linggo, isasama ko sa listahan ng candidates si Mateo." Nagulat si Mateo. Napatayo halos ang puso niya sa dibdib. "Pipo, sir? Ako?" Tumango si Nolan. "Oo, Mateo. Malinis ang gawa mo, mabilis kang matuto, at maayos kang makipag-usap. Baguhan ka, oo, pero may potensyal." Hindi alam ni Mateo kung ngingiti ba siya o matatakot. Field assistant. Ibig sabihin, mas malaking responsibilidad, mas mabigat na trabaho, mas malaking tsansa para umasenso. Pero mas kaunti ang oras sa bahay. Mas bihira siyang makakatulong sa pamilya. Mas kaunting panahon sa sabungan. At doon siya unang natigilan. Kinagabihan, habang kumakain sila, ikinuwento ni Mateo ang meeting. "Pama, baka po mapili ako sa bagong proyekto. Maganda po ang sahod, pero mas mabigat at mas malayo." Napatingin agad si Aling Liza. "Anak, magandang oportunidad yan. Pero syempre, ikaw ang magdedesisyon." Tahimik namang kumain si Mang Rodel. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito. "Mateo, kapag may dumating na pagkakataon, hindi yan palaging bumabalik." Tumigil siya at tumingin ng diretso sa anak. "Kung kaya mo, kunin mo. Pero kung hindi,
Huwag kang matatakot sabihin. Hindi madalas magsalita ang ama niya ng ganito, kaya tumimo ito sa puso niya. Pagkatapos kumain, lumabas si Mateo para maglakad-lakad. Gabi na, malamig ang hangin at maririnig ang huni ng kuliklig. Sa kanto, nakita niya si June na nag-aalaga ng manok panabong. "Maite, saan punta mo?" tanong ni June. "Mag-iisip lang, June." "Bakit? May problema ba?" Umupo si Mateo sa tabi niya at ikinuwento ang tungkol sa proyekto. Tahimik si June sa una. Mahigpit ang hawak niya sa manok. Parang iniintindi ang bawat salita. "Tingin mo, para sa iyo yan, mate?" tanong ni June makalipas ang ilang segundo. "Hindi ko alam," sagot ni Mateo. "Ganda ng opportunity. Pero baka hindi na ako madalas dito. Hindi na ako makakatulong sa inyo. Hindi na rin ako makakatulong sa sabungan." Napakamot si June, saka ngumiti ng payak. "Mate, hindi mo kailangang piliin kami araw-araw. Sapat na yung hindi mo kami nakakalimutan." Tumawa ito ng mahina. "Ano ka ba, tol? Kapag umasenso ka, buong baryo ang proud. At isa na ako dun." Napangiti si Mateo kahit mabigat pa ang dibdib. Pagdating niya ng bahay, hindi agad siya nakatulog. Paikot-ikot ang isip niya. Paano kung hindi ko kaya? Paano kung masyadong mabigat ang trabaho? Paano kung hindi ako pumasa? Paano kung pumasa ako at mabago ang lahat? Tumayo siya at lumabas ng bahay. Tumungo siya sa kulungan ng manok, kung saan tahimik na natutulog ang mga alaga ng ama niya. Dinampi niya ang kamay sa balahibo ng isang manok. Malamig, malambot, pamilyar. "Dito ako lumaki," bulong niya. "Pero hindi dito matatapos ang buhay ko." Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang takot niya ay hindi dahil sa trabaho. Ang takot niya ay dahil baka magbago ang buhay at di na siya bumalik sa dati. Ngunit ano nga ba ang mas mahalaga? Ang manatili sa nakasanayan? O ang sumubok sa mas malawak na mundo? Huminga siya ng malalim. "Bukas, sasabihin ko ang desisyon ko." Kinabukasan, pagpasok niya sa opisina, agad siyang tinawag ni Sir Nolan. "Mateo," sabi nito, "handa ka na ba? Kukunin mo ba ang posibilidad ng field assignment?" Tumigil si Mateo. Hindi niya sinayang ang segundo. Mabilis pero malinaw ang sagot niya. "Sir, oo po. Handang-handa po ako." Ngumiti si Sir Nolan. "Good. Simula sa susunod na linggo, ikaw ang magiging field assistant ko." At doon nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay ni Mateo, isang hakbang na magpapalayo sa kanya sa baryo, pero magdadala sa kanya sa mas malawak na mundo. At kahit natatakot siya, handa siyang lumaban. Lumipas ang mga araw at mas lalo pang nasanay si Mateo sa trabaho. Bilang field assistant, sanay na siya sa paglalakad ng malayo, pakikipag-usap sa mga residente at pagbuo ng ulat na para bang buhay ng mga tao ang bawat salita. Hindi pa rin madali, pero lumalakas ang loob niya sa bawat araw na dumadaan. Ngunit kahit gaano niya kamahal ang bagong trabaho, may bahagi ng puso niyang hindi mapakali. Ang mundong iniwan niya pansamantala, ang sabungan, at sa isang hapon na tila mas payapa kaysa iba, bumalik ang paa niya sa lugar na iyon. Biyernes ng hapon nang makatanggap si Mateo ng tawag mula kay June. "Mate, may problema tayo," sabi ni June, halatang hinihingal. "Kumusta? Anong nangyari?" "Yung manok natin, si Bagsik, nasugatan. Hindi namin alam kung paano ititreat. Wala si Mang Rodel, nasa kabilang baryo." Natigilan si Mateo. Si Bagsik, ang manok na pinagtulong-tulungan nila ni June alagaan. Si Bagsik, ang manok na sinabihan niyang, "Pag-angat ko, isasabay kita." At ngayon, kailangan siya. "Hayan na ako," sagot ni Mateo. Hindi na nagdalawang isip. Pagdating niya sa sabungan,
bumungad sa kanya ang mga dating tanawin. Ang alikabok na lumilipad tuwing may tumatakbong manok. Ang kalansing ng mga hawak sinturon ng sabongero. Ang mga hiyawan at biruan. Ang amoy ng lupa, pawis at gamot. At sa gitna nito, naroon si June, hawak-hawak si Bagsik. "Mate, buti dumating ka," sabi ni June, halatang nag-aalala. Agad niyang tinignan ang manok. May hiwa sa pakpak, hindi malala pero delikado kung hindi maagapan. "June, kailangan lang linisin. Kailangan lang tamang gamot," sagot ni Mateo. Kinuha niya ang maliit na botika ng manok at umupo sa bangkito. Maingat niyang nilinis ang sugat, dinampian ng antiseptic, at binalutan ng tama gamit ang tela. Tahimik lang ang mga tao sa paligid, pinapanood siya. Isang matandang sabongero ang bumulong sa likod. Ang galing pa rin ni Mateo. Kahit nagtatrabaho na sa munisipyo, sabongero pa rin ang kamay. Napangiti si Mateo ng bahagya, ngunit may kurot iyon. Hindi niya alam kung compliment ba o paalala na hindi niya lahat kayang talikuran. Matapos gamutin si Bagsik, naupo sila ni June sa bangketa. "Mate," bungad ni June. "Alam kong busy ka, pero salamat. Akala ko hindi mo na kami maaalala." Umiling si Mateo. "June, hindi ganon. Kahit anong trabaho ko, kayo pa rin ang tahanan ko." "Pero alam mong kailangan ka rin namin dito," sagot ni June. "Lalo na sa mga susunod na derby. Wala na halos tumutulong sa amin mag-alaga." Sandaling tumahimik si Mateo. Dalawang mundo, pareho niyang mahal. Sabay tumawa si June, pilit pero totoo. "Pero wag ka mag-alala, hindi ka namin hinihila pabalik. Gusto lang namin malaman na hindi ka mawawala." Hinampas ni Mateo ang balikat nito, nakangiti. "Tanga, hindi ako mawawala." Uwi niya, naabutan niya ang ama niyang si Mang Rodel sa likod bahay, nag-aayos ng sako ng patuka. "Pa," bungad ni Mateo, "napadaan ako sa sabungan kanina." Tumango si Mang Rodel, parang alam na niya. "Alam kong babalik at babalik ka doon kahit minsan." Umupo si Mateo sa tabi niya. "Pa," mahina niyang sabi, "nahihirapan ako. Parang dalawa ang hinihila ko. Yung trabaho ko sa munisipyo at yung sabong." Napangiti ang matanda. "Anak, hindi mo kailangan piliin ngayon." Napatigil si Mateo. Nagpatuloy si Mang Rodel. "Ang mahalaga, ginagawa mo ang tama. Kung saan ka mas nakakatulong sa ibang tao, yun ang priority. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mo nang iwan ng isa para sa isa. May panahon para sa lahat." "Pa, pero minsan hindi ko alam kung saan ako lulugar." Hinaplos ng ama ang balikat niya. "Mateo, ang tunay na lalaking may pangarap, marunong magbalanse. At ikaw, anak, matagal mo nang ginagawa yan. Nag-aaral ka habang nagsasabong. Ngayon nagtatrabaho ka habang tumutulong pa rin sa amin, kaya mo yan." At doon, tila na ibalik ang lakas ng loob ni Mateo. Kinagabihan, bago siya matulog, pinitigan niya sa dingding ang diploma niya. Sa tabi nito, nakasabit ang lumang tali ng manok. Ang unang ginamit niya noong binatilyo pa siya. Dalawang bagay na kumakatawan sa 200. Ngunit ngayon, hindi na niya ito tinitingnan bilang dalawang magkalabang mundo, kundi dalawang lakas na bumubuo sa kanya. Nagbulong siya sa sarili. "Hindi ako bibitaw sa pangarap ko, pero hindi rin ako aalis sa pinanggalingan ko." At sa gabing iyon, tila mas malinaw ang landas. Lalaban siya, sa trabaho man o sa sabong para sa pamilya, para sa baryo, para sa sarili. Wakas ng Kabanata 8, Kabanata 9. Ang dagok na hindi inaakala.
Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbalik ni Mateo sa sabungan. Mas naging maayos ang takbo ng buhay niya. May trabaho siya sa munisipyo. Nakakatulong pa rin sa pamilya. At paminsan-paminsan ay dumadaan sa sabungan tuwing may kailangan si June o ang tatay niya. Parang nakahanap na siya ng tamang balanse. Pero gaya ng anumang tahimik na panahon, may bagyong biglang darating. At ang bagyong iyon, hindi ulan, hindi hangin, kundi tao. Isang Lunes ng umaga, habang nag-aayos si Mateo ng mga report, biglang kumalabog ang pintuan ng opisina. Pumasok ang HR manager, halatang tensyonado. Team, emergency meeting tayo sa conference room. Ngayon din. Nagkatinginan ng lahat. Halatang may seryosong nangyari. Pagdating nila sa loob, naroon si Sir Nolan. Pero hindi tulad ng dati. Seryoso ang mukha. Matigas ang panga. At may hawak na envelope. Mga kasama, umpisa niya. May reklamo na pumasok laban sa isa sa atin. Tahimik. Tumingin si Nolan kay Mateo. Mateo, ikaw ang tinutukoy. Nalamig ang buong katawan ni Mateo. Ako po, sir. Ano pong reklamo? Binuksan ni Sir Nolan ang envelope at lumabas ang isang kopya ng sumbong. Nakasaad dito na ikaw daw ay nangongolekta ng under-the-table na bayad mula sa mga residente habang nagsusurvey sa barangay. Para siyang binagsakan ng mundo. Sir, hindi totoo yan. Agad niyang sagot. Hindi ko po gagawin yon. Nagtinginan ng mga kasamahan niya. May halong gulat, may halong duda, may halong awa. Si Andrea, na dati niyang kinakatakutan, ay tahimik lang. Si Leah, napayuko. Si Rico, nagkamot ng ulo, kitang hindi makapaniwala, itinuloy ni Nolan. Mateo, hindi pa namin hinuhusgahan, pero kailangan nating alamin kung ano ang totoo. Isa sa mga residente ng San Isidro ang nagsabi na naniningil ka raw para mapabilis ang assessment nila. Umiling si Mateo. Halos manginig ang boses. Sir, hindi ko po talaga yun ginawa. Nagsusumpa po ako. Pagkatapos ng meeting, napaupo si Mateo sa sulok ng opisina. Halo-halo ang nararamdaman niya. Galit, hiya, takot, at pagkalito. Bakit ako? Bakit may magsisinungaling tungkol sa akin? May nagalit ba sa akin? May inggit ba? Lumapit si Nolan at naupo sa tabi niya. Mateo, hindi ako naniniwala agad sa reklamo, pero kailangan nating siyasatin. Sir, ginawa ko ang trabaho ko ng maayos. Hindi ko po sila niloko. Tumango si Nolan. Alam ko, nakita ko naman kung paano ka magtrabaho. Pero kailangan pa rin natin sundin ang proseso. Doon tuluyang napayuko si Mateo. Para siyang estudyanteng napagalitan kahit wala siyang kasalanan. Pag-uwi niya sa baryo, hindi siya dumiretso sa bahay. Dumaan siya sa kabilang daan, umiwas sa sabungan. Ayaw niyang makita sino man. Lalo na si June hindi niya kayang magpaliwanag. Umupo siya sa ilalim ng puno malapit sa ilog at pinikit ang mga mata. Pangarap ko to. Pinaghirapan ko to. Bakit ganito? Hindi niya napansin na may lumapit. Mateo? Pagmulat niya, si June pala. Tol, sabi ni June. May problema ka ba? Hindi sumagot si Mateo. Pero kita sa mata niya ang kwento. Naupo si June sa tabi niya. Tahimik lang. Saka mahina niyang sinabi, Tol, kahit ano yan, hindi ka nag-iisa. At doon, bumagsak ang luha ni Mateo. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ng ina. Anak, bakit ang lungkot mo? May nangyari ba? Hindi na niya napigilan. May nagsinungaling po sa munisipyo.
Inaakusahan nila akong naniningil ng pera sa tao. Napatakip sa bibig si Aling Liza. Diyos ko naman, anak. Lumapit ang ama niya, mahigpit ang muka. Mateo, totoo ba? Pa! Halos sumigaw siya. Hindi ko gagawin yon. Hinawakan ni Mang Rodel ang balikat niya, mahigpit. Alam ko kilala kita, pero anak, kailangan mong ipaglaban ang katotohanan. Huwag kang matakot. Hindi ka namin pababayaan. At unang beses sa buong araw, naramdaman niyang may kaunting lakas siyang natira. Kinabukasan, pagdating niya sa opisina, may mas matinding balita. Mateo, sabi ng HR, habang iniimbestigahan ang kaso, kailangan ka muna naming isuspend pansamantala. Parang tinamaan siya ng kidlat. Ma'am, hindi po ako. Alam namin. Pero policy ito. At sa harap ng lahat ng katrabaho niya, tinanggal si Mateo sa mesa niya. Inalalayan palabas ng opisina. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Walang nagtanong. At sa pangalawang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang parang bumalik siya sa pagiging mahirap na batang sabongero na walang laban, walang boses, walang kakampi. Pagdating niya sa labas ng munisipyo, humigpit ang kamao niya. Nagdadalamhati man siya. Nandoon ang apoy sa loob. Hindi ako papayag na ganito matapos ang pangarap ko, bulong niya. Hahanapin ko ang nagsinungaling. Ipapakita ko sa kanila ang totoo. At ang dating tahimik at mahinhing Mateo ay napalitan ng bagong anyo. Isang lalaking handang lumaban para sa pangalan niya. Para sa pamilya niya. Para sa pangarap na pinaghirapan niya. Isang linggo ang lumipas mula nang masuspinde si Mateo. Sa loob ng 7 araw na iyon, hindi siya nakapasok sa trabaho, hindi nakapag-field, at hindi man lang makapagpakita sa mga dating katrabaho. Ang bawat umaga ay mabigat. Ang bawat gabi ay mahaba. Ngunit imbis na sumuko, ginamit niya ang bawat oras para maghanap ng katotohanan. Hindi siya pwedeng pumasok sa munisipyo, pero hindi ibig sabihin na titigil siya. Sa tulong ni June, nagsimula silang magtanong sa barangay San Isidro kung saan nanggaling ang reklamo. Nakausap nila ang ilang residente. Marami ang nagsabing wala silang ganong karanasan. May ilan ding nagulat. Kami? Sinisingil? Hindi ah. Mabait nga si Mateo. Nagpaliwanag pa siya sa amin. Pero may isang lalaki, ang biglang nagbigay ng clue. May narinig akong kwento, sabi ng tinderong si Mang Berto. Yung nagreklamo raw, kaibigan ng isang barangay staff. Nanlaki ang mata ni Mateo. Barangay staff? Sino po? Si Mang Berto ay tumingin muna sa paligid, sinigurong walang nakikinig. Si Darius, alam ko kasi, narinig kong may galit siya sa mga taga-munisipyo. Parang sinisisi niya ang mga empleyado dahil di pa rin sila nabibigyan ng housing. Sumiklab ang dugo ni Mateo. Si Darius. Ang lalaking agresibo noong survey. Ang lalaking nagtanong kung may bayad. Ang lalaking mukhang galit sa mundo. At ngayon, siya pala ang gumawa ng kasinungalingan. Kinabukasan, nagpunta sila ni June sa bahay nito. Lumabas si Darius, malaki ang katawan, mabigat ang boses. Ano kailangan mo, Mateo? Malamig nitong tanong. Hindi umiwas si Mateo. Gusto kong malaman kung bakit ka nagreklamo ng hindi totoo. Wala akong kinuha kahit piso sa inyo. Ngunit smirk lang ang lalaki. Ano? Masama bang magsabi ng reklamo? Masama. Sagot ni Mateo, diretso ang tingin. Kapag hindi totoo. Bahagyang nagbago ang mukha ni Darius. Anong pakialam mo? Singhal nito. Pakialam ko? Lumapit si Mateo. Dahil sinira mo ang pangalan ko,
Dahil pinaghirapan ko ang trabaho ko. Dahil gumagawa ako ng tama. Tapos sisirain mo lang dahil sa galit mo? Nanginig ang panga ni Darius. At doon siya napabulalas. Dahil ikaw ang pinapanigan nila. Lahat ng taga-munisipyo pabor sa inyo. Kami rito, ilang taon nang naghihintay. Nagsawa na kami sa pangako. Tumigil sandali si Mateo. Kung galit ka sa sistema, ako paparusahan mo? Tahimik si Darius, napatungo. Parang napahiya. Sa huli, mahina nitong sinabi, hindi ko akalaing ganon magiging epekto. Hindi nagtaas ng boses si Mateo. Kaya kang kausapin, Darius, pero hindi kita kayang patawarin kung mananahimik ka na lang. Si Darius ay napalunok. Maya-maya ay tumango. Sige, sasama ako bukas. Sasabihin ko sa munisipyo na hindi totoo yung reklamo. Doon ang hina ang tuhod ni Mateo sa ginhawa. Salamat. Kinabukasan, pumunta sila ni Darius sa munisipyo. Nagulat ang mga staff nang makita si Mateo, lalo na nang makita si Darius na sumama. Tinawag sila ng HR at si Sir Nolan. Darius, sabi ng HR, ano ang sadya mo? Mabigat na huminga ang lalaki. Sasabihin ko na ang totoo. Hindi totoo ang reklamo ko. Hindi nanghingi ng bayad si Mateo. Nagsinungaling ako dahil galit ako sa sitwasyon dito. Hindi siya ang dapat sinisi ko. Tahimik ang buong conference room. Si Mateo, parang nabunutan ng 10 batong pasanin. Tumango si Nolan. Seryoso, ngunit may ginawang ngiti sa mata. Thank you for your honesty, Darius. Paglabas nito ng kwarto, napatingin si Nolan kay Mateo. Mateo, sorry na kailangan mong pagdaanan ito. Pero proud ako sa'yo. Para bang gustong maiyak ni Mateo. Sir, salamat po. Hindi ko hinayaang pulbusin ako ng kasinungalingan. Ngumiti si Nolan. At dahil doon, ibabalik ka na namin sa trabaho. Wala kang record. Wala kang kasalanan. Parang bumalik ang liwanag sa katawan ni Mateo. Pagbalik niya sa opisina, nagpalakpakan ang mga katrabaho niya. Mateo, buti naman. Pre, ayos ka. Knew it. Hindi ka man loloko. Si Andrea ay lumapit pa. Sorry kung hindi ako nagsalita noon, pero naniniwala talaga ako sa iyo. Si Leah naman ay nagabot ng maliit na supot ng tinapay. Para bang sinasabi, welcome back. At si Rico? Malayo nang sumigaw. Uy, libre mo kami mamaya ha, namiss ka namin. Natawa si Mateo. Pakiramdam niya, hindi lang siya nakabalik. Nag-level up pa siya. Pag uwi niya sa baryo, sinalubong siya ni na mama at papa. May luha sa mata, may saya sa labi. Anak, yakap ng ina. Sabi ko sa iyo, tayo ang tatayo sa katotohanan, sabi ng ama. At si June, nakaabang sa sabungan, may hawak na si Bagsik. Mate, nabalik ka na, sigaw niya. Tara, mag-celebrate tayo, pero bawal pa lasing-lasing, may trabaho ka. Nagtawanan sila. At doon sa gitna ng tawanan at ilaw ng baryo, nararamdaman ni Mateo na may nabuhay ulit sa puso niya. Ang pag-asa, ang lakas, ang pangarap, at higit sa lahat ang tiwalang hindi kailanman dapat masira. Habang nakatayo si Mateo sa harap ng sabungan, pinagmamasdan ang mga manok, ang liwanag ng gabi at ang mga taong mahalaga sa buhay niya. Bumulong siya sa sarili. Hindi ako bumagsak. Nagbago lang ang direksyon. At mas handa ako ngayon. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay, hindi na bilang simpleng binatang sabunghero, hindi na bilang estudyanteng nangangarap, kundi bilang lalaking handang harapin ang anumang laban sa munisipyo man o sa sabungan, sa buhay man o sa hinaharap. Wakas,